ang sistema ng pananampalataya at estrukturang panlipunan. Ang animismo ay isang katutubong sistema ng pananampalataya na naniniwala sa mga espiritu o makapangyarihang puwersa na naninirahan sa kalikasan at sa mga bagay-bagay sa paligid nito. Ito ay isang malawakang relihiyon na pinaniniwalaan ng mga katutubo sa Timog Silangang Asya bago pa man dumating ang iba't ibang organisadong relihiyon tulad ng Hinduism, Buddhism, Islam at Kristyanismo. Sa animismo, ang mga espiritu o mga anito ay kinakatawan ng mga elemento ng kalikasan tulad ng mga bundok, ilog, puno at iba pa. Naniniwala ang mga tagasunod ng animismo na ang mga ito ay may bisa at kapangyarihan at kailangang alayan at dasalan upang magkaroon ng proteksyon at biyaya. May mga espiritu na itinuturing na mabubuti at mayroon ding masasamang espiritu. Kaya't mahalaga ang mga ritual at pagsamba para mapanatili ang harmonya sa kalikasan at makamit ang kanilang mga kagustuhan. May mga tagapamagitan na nagiging tulay sa pagitan ng tao at mga espiritu. Ang mga ito ay karaniwang mga babae. At sa Pilipinas, tinatawag silang katalonan sa mga Katagalugan at babaylan sa mga Bisaya. Ang kanilang tungkulin ay iparating ang mga hiling ng mga tao sa mga Diyos at espiritu at maging tagapamagitan sa mga ritual at seremonya. May ilang mga tagapamagitan na lalaki at nakadamit pambabae, tulad ng mga Bayogin sa Pilipinas at Bizu sa Indonesia. Ang kanilang pagkakaroon ng katangian ng parehong kalalakihan at kababaihan ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na kakayahan sa pagpapahayag ng mga panalangin at pagsamba. Sa kabuuan, ang animismo ay isang malalim na aspeto ng kultura at pananampalataya sa Timog Silangang Asya. Bagamat nagbago ang mga paniniwala at dumating ang iba't ibang relihiyon, ay nanatili pa rin ang mga elemento ng animismo sa mga ritual, paniniwala at pagsamba ng mga tao sa rehiyon. Ito ay isang patunay sa pagkakaugnay ng tao sa kalikasan at sa mga espiritu na naninirahan sa kanilang paligid. Panahong Neolitiko, katibayan ng katutubong kalinangan sa Timog Silangang Asya. Napakahalaga ng panahong Neolitiko sa pag-unlad ng katutubong kultura ng Timog Silangang Asya. Ito ang yugto ng kasaysayan kung saan naganap ang mga pagbabago sa pamumuhay at sibilisasyon ng mga tao sa rehiyon. Pagdating sa pagsasaka at pangingisda, ang mga tao sa panahong Neolitiko ay nagkaroon ng mga teknik sa pagsasaka at pangingisda. Ang pagtatanim ng mga halamang ugat at pagpaparami ng mga hayop gaya ng baka at kalabaw ay nagbigay daan sa mas maunlad na pamumuhay. Pagdating sa paggamit ng metal, lalo na ang bakal, ay naging mas maunlad ang kanilang teknolohiya. Ang mga kagamitang metal ay nagbigay daan sa mas epektibong pagsasaka, konstruksyon at iba pang aspeto ng pamumuhay. Ang mga natagpoang relikya ay nagpapakita ng mga katangian ng kultura sa panahong Neolitiko. Kabilang dito ang mga bagay na yari sa bato, mga palayok na may markang lubid, at kagamitang yari sa buto. Nagsimula ang mga uring panlipunan batay sa relasyon sa produksyon. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim at mag-alaga ng hayop na nangangailangan ng kooperasyon at pamayanan. Ang mga tradisyon at aspeto ng kultura noong panahong Neolitiko ay nanatiling buhay sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Halimbawa nito ay ang mga ritual tulad ng pagpapahalaga sa kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu, ang pagsamba sa mga ninuno at Diyos ng lupain, at ang lokasyon ng mga banal na dambana sa mataas na lugar tulad ng mga bundok.
Ang mitolohiyang nagpapahayag ng dualismo ng kabundukan at karagatan, pati na rin ang mga taong naninirahan sa mga ito ay nagpapakita ng malalim na paniniwala sa mga espiritu at ang ugnayan ng kalikasan sa kanilang kultura. Ang mga aspeto ng kultura gaya ng puppet shadow theater at orkestrang gamelan ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ito ang nagpapakita ng kanilang malalim na kultura at sining. Sa pangkalahatan, ang panahong Neolitiko ay isang mahalagang yugto sa pag-unlad ng katutubong kultura sa Timog Silangang Asya. Ito ang nagpapakita ng kanilang kahusayan sa mga aspeto ng pamumuhay at sibilisasyon. Ang sistema ng pananampalataya at estrukturang panlipunan.